Kung balak mong mag-print or mag-sell ng sarili mong Kawai stationery, this is the Canva setup na kailangan mo. Sa video na to, ipapakita ko kung paano gumawa ng Kawai notepad sa Canva and paano siya ayusin sa A4 size para print ready na agad. Perfect kung planner girly ka, may small business, or gusto mo lang gumawa for yourself. Let's make it with me. Make it with Alec. Umpisahan na natin, gawa tayo ng bagong custom size na document dito sa Canva. Ang units natin ay millimeter. Dahil ang gagawin natin na notepad ay pocket size, gagawa tayo ng 90mm by 140mm na size ng paper. Pero dito sa design natin, kailangan natin mag-add ng additional bleed na 3mm on all sides para hindi ka magkaroon ng white margin in case na hindi mag-align perfectly lahat ng pages ng notepads mo. Standard sa mga printing business na mag-add ng additional bleed na 0.125 inch para hindi magkaroon ng white margins around the design pag kinat na to size yung notepads mo. Kaya gagawa tayo ng custom size na 96mm yung width and 146mm naman yung height. Ito yung magiging dimension ng design natin na may added bleed. So, create tayo ng new design and magkakaroon ka ng blank canvas dito sa Canva. Makikita nyo, meron akong maliit na rectangle dito sa loob ng canvas. Yan yung bleed. Kung walang bleed yung design mo, so dito ka sa file, sa settings, and i-turn on mo lang yung print bleed dito. Pwede na tayong maglagay ng elements. Ito yung maganda sa Canva kasi marami ka nang mahahanap ng mga assets or images na pwede mong gamitin. Hindi mo na kailangang mag-draw from scratch. Very helpful tool ang Canva, especially sa mga taong walang time mag-drawing or wala pang skills sa pagdodrawing pero gusto nang mag-umpisa ng printing business nila or notepad businesses nila. Nire-recommend ko naman itong Canva pero mas preferred ko pa rin gumamit ng Inkscape kasi ito ay vector design software. Mas mabilis yung workflow mo dahil dinisign ngayon para sa illustrations. Pero for this project, gagamit muna tayo ng Canva dahil dito tayo kukuha ng mga assets. Pero kung gusto mo namang gumamit ng Inkscape, pwede kang mag-download ng mga assets from different websites like Creative Fabrica or Flickr. So, meron ding monthly subscription din yun tulad ng Canva. So, start na natin. Mag-add tayo ng elements. May nakita na akong image dito. So, gusto kong gamitin itong illustration na to. Then, hahanap ako ng mga similar images para consistent yung style ng illustrations na gagamitin mo sa notepad. Click mo lang tong more. Then, ito sa pinakababa, click info. Then, makikita mo dito kung sino yung gumawa ng illustration and kung kailangan mo ba ng Canva Pro para magamit yung asset na to. Pero since free naman ito, pwede mo itong gamitin. Then, dito ka pumunta sa may see more like this para makahanap ka ng mga images na katulad din nito. Magdadagdag lang ako ng konting elements. Since maliit lang naman to, hindi natin kailangan ng maraming designs. Piliin ko lang to. So, okay na ako dito. Lalagay ko lang sa corner. Ito gusto ko na sa corner. Ayan siya yung prominent yung design. Ito naman, i-flip ko lang siya and lalagay ko dito sa may corner. So, discretion nyo na lang din kung saan nyo ilalagay yung mga elements. So, pwede kang mag-rotate din. And ilalagay ko lang din siya dito. So, take note, dahil may bleed tayo, lahat ng mga elements na lumalagpas dito sa line na to ay mapuputol dahil outside the bleed area na sila. Intentional naman na ilagpas ko talaga yung mga elements dito. And then, gusto kong palitan yung background. Click ko lang tong page na to. Then, may lalabas dito na circle na kulay white. Then, yung background color. Pwede kang mag-select ng mga kulay dito sa may photo colors. Ito rin yung maganda sa Canva. Dahil na-extract na yung colors ng images. Then, pwede kang mag-work from there. Meron ka ng magandang palette. Hindi ka na mahirapang mag-isip kung anong kulay yung ilalagay mo. So, siselect ko lang tong light pink na to. And then,
May gusto din akong i-add dito na maliliit lang na details, mga subtle na details lang. Pwede akong magpalit ng transparency din. So, baba ko lang yung transparency nito. Duplicate ko lang. Then, kung gusto mong magkaroon ng customization, pwede ka rin mag-add ng text. Click mo lang yung text tool dito. Then, add text box. Ayan, maglagay ka lang ng name. And sa design na to, gusto ko lang ng playful na font. Mga serif na rounded na font. So, hanap lang tayo. Okay, mag-settle ako dito sa Lulu font na to. And i-change ko rin yung kulay niya based on the photo colors. And kung may gusto akong gamiting kulay na medyo close dito or complementary dito, pwede kong i-select tong color wheel na to. Then, drag ko lang tong circle na to hanggang mahanap ko yung kulay na gusto ko. Siyempre, dapat consistent pa rin siya doon sa color scheme ng illustrations na ginamit natin. And pwede ka rin gumamit nitong eyedropper kung may gusto kang piliin from the image. So, make sure lang na yung text mo ay malayo siya doon sa grid area para hindi siya accidentally maputol in case na hindi nag-print ng maayos or medyo gumalaw yung mga prints mo. And then, kung satisfied ka na dyan, pwede na natin itong i-save. Click share, then click download. Since free lang yung ginagamit kong Canva, hindi ko na kailangan mag-subscribe sa Canva Pro dahil meron pa akong ibang software na ginagamit and marami rin akong resources na outside ng Canva kaya hindi ako gumagamit ng Canva Pro. Pero syempre, mas maganda yung magiging resolution ng exports mo pag naka-Canva Pro ka. Pero decent naman na yung mga nagiging result ng prints ko kahit na itong PNG lang na export ng free version ng Canva yung ginagamit ko. Select ko yung PNG and click download. Ito na yung notepad na nagawa natin. Balik tayo ulit sa Canva at mag-create tayo ng bagong A4 size na document dito sa create. Then, hanapin natin yung A4 na portrait. Then, upload natin yung bagong design dito sa uploads, upload file, then select natin to, and para ma-add natin to sa canvas, click lang natin yan, then i-resize na natin tulad ng size na ginawa natin kanina dito sa may position, gawin natin 9.6 centimeters. Undo ko lang ulit dito sa position, ilock natin yung ratio, then gawin natin 9.6 yung width niya para maging 14.6 yung height. Next, gawa tayo ng guide natin. Mag-create lang ako ng rectangle na 90 by 140 millimeters yung dimension. I-center natin silang dalawa dito sa position. I-select natin yung middle and center. Tanggalin ko lang yung fill nito and then lagyan ko lang ng manipis na stroke. Then gagawa lang ako ng magiging guide ng cuts natin. Select lang ako ng square. Then tanggalin ko din yung fill nito and maglagay din ako ng point 2 na stroke and gawin ko lang 1 cm. 1.5. Then, i-move ko lang dito. Dapat itong corner nito tatama sa corner nitong isang guide natin. Then, maglalagay ako ng 4. Bali, tig-isa per corner. Then move ko lang din to sa baba. And then, pwede na natin i-group lahat tong cut lines natin. Control G. Then, delete na natin tong box na to. Then, center ko lang to. Then, ilalagay ko sa likod yung guide natin. So, pag kinat na natin to, dito na yung katapat nitong line na to ay doon tayo magkakat. So, yan. Yung tapat ng line na yan, yan yung
magiging edge ng notepad natin. So, basis lang natin or guide lang natin tong mga square na nilagay natin. I-group ko lang to, then mag-create lang ako ng duplicate. Tignan natin kung ilan yung kakasya sa isang A4 na document. Then, rotate ko lang to ng 90 degrees. So, balik natin baka kasya naman yung 4. So, 3 lang yung kasya. Baka may overlap na kasi yan. Then, group ko lang to. Click group and i-center lang natin sa page. Okay. Then, click share and i-download natin as PDF na best for printing. Then, click download. Ganyan lang kadaling gumawa ng notepad. So, ito na yung PDF. Pwede na itong i-print directly sa printer. Ipaprint ko lang. Print. Ito sa properties, dapat naka A4 din yung document size mo. And select portrait. Then, select natin yung Epson Matte na settings and standard lang yung quality. Dahil lumaba na ng 10 minutes itong video, sa next video, ipapakita ko kung paano mag-cut ng notepads gamit ang rim cutter and kung paano siya i-bind gamit ang cinch binder. See you sa next video at doon natin tatapusin ang project na ito.